Malalaking dagang magnanakaw sa Kabanang Bayan sa Aldico ligtas sa imbestigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Pinglakson gagawin ang lahat para hindi lang mabisto ang mga ganit na politiko. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Usap-usapan na ang palusot ni Ping Lacson sa mundo ng social media matapos maring tanggihan niya ang pagsabak ni Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee upang sana'y bigyang linaw ang mga naglalakiang akusasyong pagnanakaw niya sa flood control projects. Samantala, sa kamakailang imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, nagpakita ng galit si Senator Marcoleta sa Pangulo nito dahil sa patuloy na pagligtas nila sa pangalan ni Saldico. Being the NEP, rather the unprogrammed appropriations, Alam na po namin yun, do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. 1 trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogram. Di ba? Yes. So ang tinatanong, pwede namang walang unprogram, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yun, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung cholesterol, di ba? Sir? Yes, Mr. Chair. Oh. We leave that to the, of course, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the, Hindi of nga, course, the NEP pabayaan is mo being na yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa iyo, hindi man kailangan, kasi ang DPWH kasi, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailatag, bigyan natin ng, kailangan may allocable. Nakikisama ulit tayo. Oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumubong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents pong nag-aaway-away dito, alam nila lahat nila na ito'y excess. Ito ngayon ang kanilang talagang nilulusob. Ito yung ipinapark. Ito yung sinasagasa na sinasabi nila. Mr. Chair, iba po kasi naman yung nasa NEP na programs kaysa sa program. So iba po yung proseso, what is being proposed by the DPWH, that is with the listing, at saka mayroon na nasa DEP. The unprogrammed, Mr. Chair, is wala pa talagang listing yun because as the nature of its fund, it's a standby fund. So wala pa po talagang listahan po. Ang kaso nga, yung mga proponents, ito ang tinatarget, di ba? Okay. So in that case, Mr. Chair, it's not with us, the DBM, because it emanates from the Congress po kung ano yung nilalagay po doon sa nililipat nila sa... Yun nga yung hinahanap natin, yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce, si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ng mga pangalan, 17 congressmen. Nabanggit din si Saldico doon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. Sa Chair. isang araw, pumunta rito si Toby Chanco, si Representative Toby Chanco, isinagaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nag-produce yan ng resibo. Napakahaba ng resibo. 2 probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent, 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanongin kung sino-sino. Meron dyan na, ano pangalan mo, Sims ka ba? Merong Diskaya, meron kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Yan ang gusto kong bigyan ng diin dito. Wala na yata si Mr. Chair. Sino po ba? Ikaw bang... Ano Yes, yes, sir. Mr. Chair, tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating... We will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa makatwid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson, Mr. Chair. We will advise Senator Marcoleta, the chairman. Yes, Mr. Chair. Ang isa pang, kanina po, ako'y nakikiusap sana, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsiwalat ng saloobin sapagkat nakita ko yung mga iba doon ay prejudicial questions. Kaya nalulungkot ako, biglang nawala yung Justice Secretary, wala man lang naiwan kahit sino sa kanila. Babalik naman yun, 2:00 ngayong hapon, si Justice Secretary. Kinuha lang yung sinumpaang salaysay ni Mr. Alcantara. But they will definitely be back here by 2:00. Sana may makabalik naman siya. Kasi ang isang isusunod ko sana na isang prejudicial issue bago sana tayo magsimula kanina pa.
Nauna po kasi ay biglang nabanggit po yung tinatawag na legislative immunity. Na si Bryce Hernandez nga ay, di ba Bryce, nag-request ka pa nga ng legislative immunity? Opo, Your Honor. At ginrant pa nga eh. Ayoko po sanang banggitin o sansalain ang ating Senate President nung nakaraang pagdinig at ating chairman tungkol sa bagay nito. Sapagkat nung araw na yon, ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa aplikasyon ng mga diskaya. Ayoko pong mabanggit na naman na parang sila na lang ang dinidepensa ko. Magmula po kanina, consistent yung sinasabi ko, yun lang ang tanging paraan na alam ko sapagkat yun lang ang paraan na nasa batas. At ako pa yung napagkamalan na parang napaghalo ko nga po daw yung legislative immunity at saka yung witness protection program. Sinabi ko po categorically, I know the distinction between these two concepts. Kasi po ang legislative immunity po ay tinatawag ding parliamentary immunity. Sa akin pong maliit na kaalaman bilang isang abogado, ang parliamentary or legislative immunity applicable lamang po sa mga mambabatas. Kami po, mga senador, mga congressmen. Hindi po applicable sa inyo na mga witnesses. Baka naipagkamali po kasi yung konsepto ng testimonial immunity. Na sa ibang bansa po ginagawa, yung iba. Pero sa ating jurisdiction, maski sa atin pong mga rules, Mr. Chair, wala pong legislative immunity. Yun nga po yung gusto kong ipaalala para hindi po tayo nami-mislead. Kasi kamukha na si Bryce. Naniwala si Bryce eh. Nag-apply. Mr. Chair, you cannot grant something that has not been validly granted. Senator Marcoleta, I think you can raise that opinion or idea later when Senator Soto will be here and the chairman, Senator Lacson. I believe they can properly answer Yes. your queries. Thank you. I will do that. And the other issue, I think I will have to bring this in the Senate floor this afternoon, Mr. Chair. I'm a little bit worried about the collaboration that the Blue Ribbon Committee and the ICI is now having without defining the limits, the nature and the extent of the collaboration between the ICI. The ICI is Independent Commission on Infrastructure. I do not know how independent they can be if they are dependent on records, on information, or people that we can produce for them. Ayoko pong mangyari, Mr. Chair, na parang ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the ICI. Parang hindi po tama eh. We're supposed to be on the lookout. Meron po tayong doctrina on separation of powers. Meron po tayong institutional boundaries. Meron po tayong system of checks and balances. Baka po ma-compromise ito eh. Kaya po gusto kong i-discuss natin in the Senate Hall, not in this committee, kung paano po ang relasyon. Sapagkat yung pong ICI, binasa ko po yung kanilang powers, parang kailangan gusto nilang makipag-coordinate sa lahat ng, pwede silang kumuha ng impormasyon sa Korte, sa Senado, sa House of Representatives, sa Sandigan Bayan. Paano sila magiging independent kung lahat na lang ng pinupuntahan nila? I want them to be independent as they are. Sana ipatawag din natin sila, Mr. Chair, para magpaliwanag sila. How can you be independent if you are too dependent on several branches of government? I think Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. That all the questions or queries you want to have, Senator Marcoleta. Because if that's it, then we'll have to suspend this hearing and we'll have to resume by 2 o'clock this afternoon. Ginoong, bakit Eric ang kapangalan mo riyan? Oo. Henry Alcantara. Kumusta na ang pakiramdam mo pagkatapos mong isiwalat yung katotohanan? May agam-agam, Takot po. takot. Pero pakiramdam, gumaan ba? Kahit paano yung mga dala-dala mong saloobin? Opo. Okay. Sige. Nabanggit mo sa iyong sumpang salaysay no, na si Commissioner Lipana ng Commission on Audit lumapit sa iyo. Kailan yun? Hindi ko po maano yung exact date. Actually po, ang pagbibigay po ng listahan ay 1 year before the susunod pong taon. Yes. Kasi po, papasok po yun sa either NEP or hindi ko po alam kung sabay kang papasok. Normally po, ganun po, Your Honor. Yes. Kasi sabi, noong 2022, humingi sa akin ng listahan ng mga flood control project. Yes, Your Honor. Paano Actually, yun? Paano? Saan ka pinuntahan? Saan ka pinuntahan para... minsan po sa office, minsan po naman sa Viber po. So, tinext ka at personal kang pinuntahan Yes po. Your noong 2022. Honor. Opo. Ito nakalagay. Paano niya... Ano sabi niya? Baka pwede pong mabigyan ko siya ng listing Okay. na kailangan po sa iba't ibang lugar na nasa kuwang ko po. Okay. Hindi ka nagtaka kung bakit hinihingi niya yun? O alam mong contractor yung misis niya? At that time po, hindi ko pa po alam na contractor yung wife niya po. Yes. Hindi At, ko pa po kasi nami-meet po even before that time. So dahil doon sa pagpupulong na yun, nakadagdag ng 500 million, di ba? Noong 2023, tama? Opo, yun po yung lumabas. Yes. Opo, kasi nakatag po sa akin yung listing po. Okay. Yung nag-request po. So, pero noong 2024, may lumabas na naman. Yes po. 400 million naman.
Yes, Your Honor. At doon ba sa 400 million na yun, ano yun, Viber na lang ang text sa'yo ni ni Commissioner Lipana? Lagi naman pong ganoon, Your Honor. Okay. Yung ano po, informal po, title, amount. Meron ka bang naka-preserve na mga text message o disappearing message yun? Disappearing po, Your Honor. So 400 million noong 2024, hindi na kayo nagkita, text na lang. Hindi na po. Okay. Minsan lang po napapasyal siya sa office. Siguro po once or twice a year. Okay. Pag minsan po nagpapalo up lang po ng status ng mga project. Ganun. At yung 2025, meron na naman, 500 million naman. Tama? Meron po, Lumabas Your na Honor. Kasi po sa record ko. At yun din, hiniling din sa'yo via text. Opo, yes, Honor. So, ang total na hiningi niya 2023, 2024, 2025 ay 1.4 billion. Yes, Your Honor. Meron bang inabot sa'yo, kapalit, nitong insertions na ito? Wala po, Your Honor. Sa akin po, kasi po, hindi ko na po alam kung saan niya po lalakarin yung ano na po yan. Okay. So, well, Mr. Chairman, I understand, he was a incumbent commissioner ng Commission on Audit, di ba? Tama ba yun na yung, palagay mo, yung Commission on Audit na commissioner, lumalako ng flood control project sa inyo na sa district sa Bulacan? Tama ba yun sa palagay mo? Hindi po. Dahil kayo ay ino-audit ng COA, hindi ba? Yes, Your Honor. Yes. So, paano magiging maayos ang audit kung mayroong hinihiling na proyekto sa inyo, hindi ba? Your Honor, yung hinihiling na po, yung listahan po, ano po? Yes, yes. Hindi po yung proyekto. Yung proyekto po sila na po yung... Yes, pero dahil dun sa yung pakiwari, dahil nga nagpa-follow up siya sa iyo, taon-taon yun, di ba? Yes po, Your Honor. At mayroong lumalabas dun sa mga hinihingi niyang flood control ng mga listahan. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, at the right time, we should perhaps refer the matter of Commissioner Lipana's involvement based on the testimony of Engineer Alcantara to the Committee on Justice because this looks like a impeachable offense, Mr. President, for the record. Committee on Justice of the Senate. Of the Your Senate. Honor. Mr. Noted. Thank you, Mr. Chairman. Doon sa usapin ninyo ni Mr. Yusek Bernardo, sabi ninyo, merong noong number 11 ng iyong affidavit, noong 2024, kabuang pondo, 3.3 billion, na ipababa ni Yusek Bernardo sa aking muling nagpatuloy ang 25% proponent na bayad sa proponent ng mga proyektong ito. Sino yung mga proponent? Hindi po ako knowledgeable po. Basta siya lang po yung kausap ko, Your Honor. So ang sinabi lang sa'yo, yung 25% mapupunta sa mga proponent, pero hindi binanggit kung sino? Yes, Your Honor. So, iba pa itong 25% para kay Yusek Bernardo at mga proponent. Yung kay Zaldico naman, na sinasabi mong 25%, hiwalay na mga proyekto yun. Hiwalay po, Your Honor. Okay, so may sariling mga proyekto na flood control si Yusek Bernardo na may 25% sa mga proponent. Meron din si Zaldico na separate na flood control projects din na mayroong 25%. Hindi ibig sabihin na may 25 si Bernardo, may 25. Iba yun. Yes, Your Honor. Magkahiwalay po. Okay, so maliwanag. Itong kay Yusek Bernardo na number 12, yung kay dating Senador Bong Revilla, sabi nyo, wala kang binanggit dito na kanino binigay. Mayroon kang binanggit na binigay sa bahay ni Bernardo o kaya sa Diamond Hotel, sa bahay ni... Dito wala. Kanino mo binigay yung 90 million ba? 25%. Lahat po yun kay Yusek Bernardo. So Your siya ang Honor. tumanggap. Yes, Honor. Okay. Hindi po siya. Your Honor, liwanagin ko lang po. Okay. Every time po kasi na kailangan na po dalhin, it's either po inutos ko din sa driver ko or may pagkakataon naman po na yung chief of staff ko inuutusan ko. Siya na po naghahanap ng driver. Papunta po doon sa kung saan po yung pag-usapang lugar. Your Honor. Okay. Malaking halaga ito total, no? Nakailang bigay ka kay direkta kay Yusek Bernardo at nakailang driver mo naman ang nag-deliver? Wala po akong direkta sa kanya. Okay. Kasi po, nangyayari po dyan, yung hindi naman po buwan lagi yan, Your Honor. May sinasabi ko nga po na may pauna, may pangkumpleto po pag lumabas na po yung GAA. So nahahati po yung pagbibigay dyan, Your Honor. Pag po magdi-deliver, either po yung driver ko or minsan po yung chief of staff ko, pinahanap ko po ng magdadala. At dinadala sa iba-ibang lugar? Yes, Your Honor. Hindi ko na po alam kung ano yung napagkasundoan ng lugar. So anong estima mo? Doon sa 3 taon, ilang beses kang nadi-deliver? Senator Pangilinan, kindly wind Yes, up. yes. Your 5 minutes up. Yes. Your Honor, sasagutin ko po, Your Honor. Go ahead, go ahead. Your Honor, iba-iba pong lugar ang pagkakaalam ko. Wala pong fix na nakakaalam po talaga yung... Yung number lang. Normally, sir,